Tunay ngang nakakamatay ang inggit. Paano na lamang kung ang itinuturing mong matalik na kaibigan ang siyang magpapahamak sa iyo? Pakinggan ang istorya ni Ray dito sa Lihim ng Gabi. Inggit. Kayo ay nakikinig sa Lihim ng Gabi. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ray, isang trabahador at nangungupahan sa isang apartment dito sa isang lugar. Isa po akong manggagawa. Hindi lang basta manggagawa kung hindi masipag at responsableng manggagawa. Isa rin akong kaibigan. Hindi lang basta kaibigan kung hindi pwedeng maging isang matalik na kaibigan. Maaga akong nakauwi dahil sa trabaho. At ng gabing iyon, maaga rin akong nakatulog dahil sa pagod. Ilang oras na rin ang nakakalipas ng maghahating gabi. Nagising ako sa isang malakas na ingay na hindi ko alam kung saan nanggagaling na parang malapit lang sa akin. Nakakapagtaka dahil wala namang ingay sa ganitong oras ng gabi. Simula nang umupa ako sa apartment na ito, ngayon lamang nagkaroon ng ganitong kaingay. Maya-maya pa ay may narinig akong isang boses. Palakas ng palakas ito. Para sa akin ay palinaw rin ng palinaw ang boses na ito. Hindi lang iyon basta pag-iingay, kung hindi boses ng paghingi ng tulong. Pero ng mga oras sa gabing iyon ay naging duwag ako. Kahit nilalamon na ako ng pagtataka kung saan ba galing ang ingay na iyon, ay hindi ko pa rin dinadala ang mga paa ko papunta doon. Ang gabing iyon ay napuno ng hiyawan mula sa labas. Isang tinig ng lalaki ang sumisigaw. Hindi ako pinatulog ng gabing yon. Nakikinig lamang ako sa mga ingay na nagmumula sa labas ng aking kwarto. Magdamag na dilat ang mga mata ko. Kinabukasan, isang malakas na pagkatok ang nagpaalerto at gumising sa akin. Wala sana akong balak buksan, pero malakas ang sigaw ng nasa labas. Tumayo ako at dali-dali kong binuksan ang pinto. Isa palang pulis ang kumakatok sa aking pintuan. Dinahilan ko na lamang na kagigising ko lamang kaya hindi ko narinig ang kanyang katok. Ang sabi ng pulis kung may narinig ba daw akong kakaiba kagabi. Isang tanong na aking sinagot. Ang sabi ko, "Bakit sir?" Ayon naman sa pulis ay may isang kaso ng pagpatay ang naganap dito mismo sa apartment na ito. Kaya iniimbestigahan nila ang nangyari. Nag-ikot-ikot na rin sila sa mga kwartong malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kaya muli nilang inulit ang tanong. Ang sabi ko naman ay wala akong napansing kakaiba. Nagsinungaling ako rito. Sinabi kong masarap naman ang pagtulog ko kagabi. Kahit na ba hindi ako pinatulog talaga ng ingay na yun. Takot kasi akong masangkot sa ganitong klase ng gulo. At baka ako pa ang maging suspect sa pagpatay. Umalis naman kaagad ang mga pulis. Nagpasalamat pa sila sa akin. Dali-dali ko namang isinara ang pinto dahil mag-aasikaso na rin ako ng aking mga gamit dahil papasok na ako sa trabaho. Pagkalabas ko ng kwarto, naroon pa rin ang mga pulis sa katabing kwarto ko.
Doon pala nangyari ang krimen. Kaya pala malakas kong narinig ang sigaw. Lumapit muna ako saglit upang makisama sa mga nag-oosyoso na rin. Hindi ko matiis ang aking nakita. Halos mapasuka ako at mahimatay nang makita ko ang bangkay ng isang lalaki. Wakwak ang kanyang tiyan at ang ibang parte ng lamang loob ay nawawala. Ang duda naman ng mga pulis ay isa itong klase ng pagnanakaw at pinapatay ang may-ari ng bahay. Pero bakit? Ang lubos nilang pagtataka ay ang kakaibang pagpatay dito. Hindi raw ito normal na pagpatay lamang. Maraming natamong sugat ang biktima, bukod sa biyak ang kanyang tiyan at wala ang lamang loob. At saad pa ng pulis ay tanging wala daw sa sarili at baliw lamang ang makakagawa ng ganitong bagay. Pagkatapos noon ay bumaba na ako ng apartment para maghintay ng jeep. Sumakay na rin ako para makarating na sa aking pinagtatrabauhan. Mabuti na lamang at noong araw na iyon ay walang gaanong traffic, kaya hindi ako natagalan sa aking biyahe. Medyo may kalayuan din naman ang apartment sa aking pinagtatrabauhan. Nasa 30 minutos ang biyahe. Naging usap-usapan sa lugar ang kasong pagpatay. Nakarating na rin ito sa aking pinagtatrabauhan. Sa mga oras na iyon, kaagad naman akong nilapitan ni Romel, isa sa matalik kong kaibigan. "Uy, paring Ray," wika pa niya sa akin. Ginantihan ko naman yon ng ngiti at tulad ng iba kong kasama, nilalamon din siya ng kanyang pagtataka. Maraming tanong ang bumabagabag sa kanya sa nangyaring pagpatay. Wika pa niya, sa tingin ko ba daw ay ordinaryong tao ba ang gumawa nito? Pero ayon sa kanya ay hindi ito magagawa ng isang taong may matinong pag-iisip. Sumang-ayon naman ako sa ideyang iyon ng aking kaibigan. Halata naman talagang may sakit sa utak ang gumawa nito. Makalipas ang mga araw ay mas marami pa ang namatay sa apartment na siyang tinutuluyan ko. Nagsimula na akong kabahan para sa sarili ko. Lalo pa nang napapansin kong iniisa-isa na kami ng taong yun. Marami ang nakatira sa apartment ang lumipat sa takot na baka sila daw ay madamay at mamatay katulad ng iba pang naninirahan sa apartment. Linggo-linggong hindi nawawala ng pulis sa lugar namin. Hindi pa nga nare-resolba ang mga lumang kaso ay eto na naman tayo sa panibago. Kahit ang mga taong lumipat na nanggaling sa apartment namin ay hindi pinatawad. Lahat sila patay. At lahat ng kanilang mahalagang bagay ay nawawala. Kaya naman nagsisimula na akong mag-alala para sa aking sarili. Pero naisip ko naman na kung lolooban ako ng taong yun ay wala naman akong maibibigay. Una, wala naman akong maraming pera dahil baon pa nga ako sa utang. Pangalawa, ayun nga, mahirap lang ako. Kaya naisip kong dapat wala akong ipag-alala. Pero sumagi rin sa isip ko na baka binebenta ng magnanakaw ang mga nawawalang lamang loob. May nakapagsabi pa naman sa akin na mahal daw ang bentahan ng lamang loob. Kaya muli na naman akong kinabahan. Iilan na lamang kaming natitirang umuupa sa apartment na ito. Hindi bababa sa 10 katao na lamang. Araw ng linggo, binisita ako ng may-ari ng apartment na ito at sinabing magsimula na akong maghanap ng bahay na malilipatan at mukhang ipapasara na niya ang apartment. Hindi na daw inaprubahan ng munisipyo na makakuha siya ng business permit para dito.
dahil daw ito sa mga insidenteng nakalipat na ilang linggo na ang nakakaraan. At dahil kapag aalis na rin ang mga taong natitirang umuupa sa apartment na ito, ay tuluyan na daw itong magsasara. Kaya naman pagkatapos ng aking trabaho ay nagsimula na akong maghanap ng bagong apartment. Napag-isip-isip kong doon na kumuha ng apartment malapit sa aking pinagtatrabauhan para hindi na ako bumibiyahe pa. Nakahanap naman ako ng malilipatan. Medyo may kamahalan pero ayos na rin. Nakita ko naman sa trabaho ang matalik kong kaibigan. Agad ko itong nilapitan. Simula kasi nang magkagulo sa tinitirhan kong apartment ay hindi ko na siya nakikita pa. Ang sabi naman sa akin ng iba kong kasama ay umuwi na lang daw ako sa probinsya. Nagdududa naman ako sa sinabi nilang ito. Naalala ko kasi ang sinabi niya sa akin ng nakaraang buwan. Ganoon din. Uuwi siya ng probinsya. Ang ipinagtataka ko pa ay marami siyang pera. Saan niya nakuha ang pera? Ito ang mga katanungang hindi pa nasasagot. Oy pre, paulit-ulit na tawag sa akin ng kaibigan ko. Bumalik naman ako sa katotohanan nang bigla niyang tinapik-tapik ang likod ko. Humingi naman ako ng pasensya sa kaibigan ko. Ang sabi ko, wala kasi akong maayos na tulog. Kahit itong mga nakaraang gabi, dahil kakalipat ko lang sa bagong apartment. Hindi pa ako sanay sa paligid, saka kapag iidlip ako, ay naaalala ko pa rin ang pangyayari sa luma kong apartment. Humingi naman ng pasensya ang matalik kong kaibigan. Ang iba rin niyang galaw ay nakapagtataka. Hindi naman ito ganito. Palabiro at mapang-asar itong kaibigan ko. Natigil ang usapan naming dalawa nang lumapit sa amin ang supervisor. Tinawag niya ang lahat ng trabahador. Kaya naman pati kami ay nakisali na rin sa kumpulan ng mga tao. Ayon naman sa kanya, ay may isang ipopromote sa isang mataas na posisyon, supervisor. Dahil malilipat siya sa isa pang planta ng kumpanya. At ayon sa boss, dahil siya ang higit na nakakaalam ng mga tao sa planta, ay hahayaan niya ang lalaki na mamili ng magiging supervisor. Dagdag pa niya na ang dapat papalit daw sa kanya ay yung masipag at may ibang katangiang tulad ng kanya. Ayaw niya rin daw na mapapahiya dahil sa taong napili niya sa posisyong ito. Lilipas daw ang 2 linggo bago magkakaalaman kung sino ang kanyang napili. Ito na rin ang araw ng paglipat niya sa ibang planta. Natuwa naman ako sa narinig ko. Sa tagal kong nagtatrabaho sa kumpanya, ay nabigyan rin ng katulad naming mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng promosyon. Mahirap namang manatiling isang maliit na manggagawa lamang habang buhay. Kaya pinagbuti ko palalo ang performance ko sa trabaho. Walang kaduda-duda ay ako nga ang napili. Tuwang-tuwa naman ako dahil dagdag sahod, mas malaki ang maiipon ko. At bago nga umalis, ay nagbigay muna ng maikling mensahe ang supervisor. Ang sabi niya, pagbutihin ko pa raw at laging magsipag. Lubos naman akong nagpapasalamat sa kanya dahil sa laki ng tiwalang ibinibigay niya sa akin. Pagkalabas ko mula sa trabaho ay hindi muna ako dumiretso ng bahay. Dumaan muna ako sa isang fast food para makapag-celebrate. Medyo nagabihan na rin ako at anong oras na nakauwi ng bahay. Nang magsasara na sana ako ng pinto, ay bigla namang may kung anong puwersang tumutulak na hindi ko maisara ang pinto.
aking pagsilip ay siyang panlalambot ng aking katawan dahil sa takot. Isa itong aswang. Buong lakas kong itinutulak ang pinto. Buti na lamang at naisara ko ng biglaan ang pinto. Dali-dali akong tumakbo papunta sa kusina. Kinuha ko ang maliit na kutsilyo. Inihanda ko upang ihagis ito sa kanya kung sakaling ipagpipilitan pa niya ang sariling pumasok sa loob ng bahay ko. Kinuha ko na rin ang isang garapong asin. Nakahanda na ako para sa pagsaboy sa pesteng aswang na sumusunod sa akin. Matyaga akong naghintay sa pintuan. Wala na itong dadaanan pa kung hindi sa pintuan lamang. Laking gulat ko nang mawala ang tunog sa labas. Naging mistulang tahimik ang paligid. Pero ang mga sumusunod na pangyayari ay hindi ko na inaasahan. Dahil sa pagsilip ko ng pinto upang silipin kung naandyan pa ba ang aswang, ay isang malakas na puwersang bumangga sa aking pinto. Ito ang naging dahilan para tumilapon ako sa aking kinatatayuan. Nabuksan na rin ang pinto ng kwarto ko. "Maawa ka. Gusto ko pang mabuhay." Wala sa sariling sabi ko sa aswang. Papalapit siya ng papalapit sa akin. Doon ko na kinuha ang nakatagong patalim sa likuran ko. Sinaksak ko sa tagiliran ang aswang at walang habas na tumakbo papalabas ng apartment. Narinig ko naman ang pagdaing ng aswang. Mas lalo ko pang tinibayan ang loob ko at tuluyang lumabas. Nagdesisyon na akong sa isang motel na muna ako matutulog. Ipagpapabukas ko na lamang ang pag-uwi sa aking apartment. Nang gabi namang iyon ay hindi ako makatulog. Nananatiling dilat ang aking mga mata. Naging praning na rin ako sa mga oras na iyon dahil na rin siguro sa nangyari sa akin. Pumasok ako sa trabahong matamlay at walang buhay. Pagod na pagod ang aking katawan. Kaagad naman akong biniro ng aking katrabaho dahil bagong pamalit na supervisor ako. Napagod na daw ako kaagad. Hindi naman ako kumibo sa mga biro nila. Pagod talaga ang aking katawan. Akala ko ay hindi na ako susundan ng mga nakakatawang pangyayari pero bakit ganun? Kahit saan ako magpunta ay sinusundan pa rin ako ng mga ito. Dito na nasimulan kong maisip na baka totoo ang sinabi ng kasama kong umuupa sa dati naming apartment na iisa-isahin ang pagpatay sa amin. Mga bandang tanghalian naman ay napansin kong panay ang hawak ng matalik kong kaibigan sa kanyang tagiliran. Katulad ng dati, sabay pa rin kaming nanananghalian. Ang saad ko pa sa kanya kung ano ang nangyari. Bakit siya panay hawak sa kanyang tagiliran? Hindi naman siya kumibo at sadyang wala raw. Pero sa sandaling yon, hindi ko sinasadyang masagi ang kanyang tagiliran. Kaagad na dumugo ito. Kaagad ko naman siyang dinala sa klinik para ipagamot. Ang sabi naman ng nurse na sariwa daw ang kanyang sugat sa tagiliran at kailangan daw niyang magpahinga. Nagsimula na akong magduda sa kaibigan kong ito. Paano na lamang kung siya ang aswang? Siya ang aswang na palaging sumusunod sa akin at palaging inilalagay ang buhay ko sa alanganin. Ibig sabihin lamang nito ay nanganganib na ang buhay ko. Kaya naman pagkalabas galing sa trabaho ay pumunta ako ng simbahan para magdasal. Dumaan na rin ako sa isang tindahan na may tindang latigo para bumili. Namili na rin ako ng itak
Inihanda ko na ang sarili sa mga pwedeng mangyari. Ngayong dadaan na araw, kung tama ang kutob ko, hindi talaga siya mag-aalinlangang patayin ako. Hindi ko maintindihan kung sa mga nakalipas na taon ay itinuring ba niya akong kaibigan. Sumapit ang hating gabi. Katulad ng inaasahan ko, sumalakay ngang muli ang aswang sa aking kwarto. Nagwawala ito. Pero may taglay itong mahika na iba sa mga katabi kong kwarto ang napansin ko. Mataimtim akong nagdarasal at inihanda ko na ang panlaban ko sa aswang. Mabilis lamang niyang naisara ang pintuan. Dahil sira naman ito at hindi ko pa naipapaayos. Tapusin na natin to. Tumigil ka na sa pamimerwisyo. Ang saad ko sa aswang. Ang sabi naman ng aswang, kung ako daw ay mamamatay, iyon daw ang ikagaganda ng kanyang buhay. Dahil daw, lagi na lamang daw ako ang napapansin. Hindi man lang daw siya bigyan ng pagkakataon. Kaya nararapat lamang na mamatay daw ako. Sa pagsugod niya ay siya namang paghampas ko ng latigo sa kanyang katawan. Nagmarka sa kanyang katawan ang bawat hampas ko ng latigo. Napapaiyak siya at napapasigaw. At mas lalong nag-aapoy sa galit. Nanghihina siya at napapaatras. Iniipon niya ang kanyang buong lakas para sugurin ako. Pero sa kanyang pag-atake ay saktong naihampas ko ang latigo. Bago ako sumugod para saksakin siya ng itak. Walang habas kong pinagsasaksak ang aswang. Bago ako tumigil, wala na itong buhay. At dahan-dahang nagbalik sa kanyang tunay na katauhan. Ito pala ang kaibigan ko. Hindi lang basta kaibigan kung hindi matalik na kaibigan. Naging leksyon ito sa akin na dapat ay hindi ako magtiwala kahit kanino man. Dahil ang taong magpapahamak sa iyo ay siya palang taong hindi mo inaasahan. At diyan nagtatapos ang ating istorya. Maraming salamat po.